Porsigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo nung mga panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at saka Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon may remote participation? Nagtataka ako ngayon kung bakit tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Meron naman silang pinagpa-file noon, andito nga, nakita ko, kaya ako nagtataka. Ito, may mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit ngayon tutol na tutol? Di ba dapat patas? The thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung constitution ng rules, ay syempre po makakalok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga po matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Kaya pinagtatakan ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam na natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng wrap session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila. Yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? Ma'am, ano yung process para mag-apply din siya sa impeachment court po? Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit nag-walk out. Wala pa namang pinag-uusapan. Wala na, uwi tayo sa walk out. Ano po reaction nyo na diversionary tactic lang daw po yung allegation nyo na no elections na independent? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, unparliamentary. Pero sa punot-dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location. Inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na invento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noon pa sa mga congressman, narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon, hindi siya bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, kay Senator Amy Marcos kung saan meron po siyang buwelta dito sa mga senador kahapon na nag-walk out no, at tutol dito sa panukala no, ni Senator Marcoleta na i-allow na mag-participate itong mga senador na hindi makapunta sa Senado no, in justifiable reason mga kababayan, pero itong sila Risa Hontiveros, sila Gatchalian, Zubiri, Pangilinan ay tutol na dito no, pati yung mga kasama nila sa minority bloc mga kababayan or minority senators. Pero ngayon ay naglabasan mga kababayan no, itong mga resolution na ginawa nila noon, nila Pangilinan, nila Hontiveros, pati si Recto noon kasi senador pa siya noon mga kababayan no. At yung kanilang resolution dati na payagan no, itong si Senador Leila de Lima na mag-participate sa plenary session and committee hearings through teleconferencing, video teleconferencing or other forms of remote or electronic communications. So ito yun mga kababayan no, yung kaipokrituhan nila na tutol sila dito na payagan yung mga senador na mag-participate through online no, or via Zoom. Pero ginawa naman pala nila dati kay De Lima no. Kaya sabi ni Senator Aimee kung para sa kanila, pag pabor sa kanila ay okay lang no. Pero pag hindi pabor sa kanila ay 100 million % na tutol sila or hinaharang nila mga kababayan. Kaya yung ginagawa nila kahapon na pag-walk
out ay talagang dahilan na lang po nila yun mga kababayan. Kasi pag kung magkaroon ng pagbubutuhan ay talagang wala silang kapanalo no, doon mga kababayan. At pati sa debate, no? Yun na lang kasi wala pa po sila doon mismo mga kababayan. Dibabatihan pa nila yun eh. Medyo malayo-layo pa yan na pag-uusapan nila. Pero sa yun pa lang na simula pa lang ni Senator Marcoleta, although nung May 11 pa daw po ito niya noon, ini-inform sila, nilapitan sila, pero kahapon nagre-react sila na minamadali daw, sabi ni Erwin Tulfo, no? Tila baga nagmamadali daw sila dahil ba na makukulong na yung dalawang senador at pwedeng makulong sila this weekend, kaya minamadali ng majority at inalmahan nga po sila kahapon ng nila Senate President Cayetano at pati si Erwin Tulfo ay nabigwasan din, no? Kung para ba daw sabihin ni Senate President at sa majority group ngayon na kung magkaroon ng investigation ng flood control corruption ay baka takot no si Erwin Tulfo dahil mababanggit siya. Kaya yun po yung sabi kahapon ni Senate President Cayetano mga kababayan. Kaya na-offend po sila doon sa sinasabi kahapon ni Erwin Tulfo mga kababayan. At para po sa aking opinion dito at malinaw naman talaga no na ayaw nilang payagan na mag-participate or i-allow itong mga senador. Halimbawa kung may warrant of arrest na itong dalawang senador, sila Jinggoy at Villanueva, ay makakapag-participate sila mga kababayan dito sa botohan no, kung halimbawa ay kung patalsikin nila itong si Senate President Cayetano ngayon at for sure talaga yun yung kailang main reason no bakit sila tutol dito mga kababayan. Gusto nilang patalsikin itong si Cayetano at ibalik yung grupo nila at si Gatchalian daw yata yung kanilang iluluklok na Senate President mga kababayan. At ito yung pinakadahilan talaga at although wala pa po yun no sa proper mismo na pagdidibatihan pa nila ito ng husto mga kababayan, pero naduwag na itong mga senador na ito, nag-walk out na. Pero meron pong sagot dito si Senator Risa Hontiveros naman mga kababayan. Yung time pala daw ni Laila de Lima na inaalaw nila na mag-participate siya sa online ay pandemic time pa daw yun no, mga kababayan, may COVID, kaya talagang kailangan daw yung mga ganun no, sa online. At ngayon daw walang pandemic kaya tutol sila mga kababayan. At pangalawang rason niya, mas importante daw si Senator Laila de Lima noon dahil sumuko daw po siya at nagpa-detain at nirespeto daw niya yung proseso ng batas. Sa pagkakaintindi ko dito mga kababayan, parang pinapatamaan niya dito si Senator Bato de la Rosa no, na nagtatago ngayon no, at si de Lima daw dati ay sumuko at nagpa-detain, nirespeto ang batas ng Pilipinas. So dito naman kay Senator Bato, in fairness, ang makailang beses na po siyang nagsalita at nagsabi na walang problema dito siya ikulong, dito siya litisin sa Pilipinas no, dito sa ating bansa, dito sa ating mga korte, hindi doon sa ICC na banyaga. Yun nga po yung kanyang pinanawagan mga kababayan. Walang problema kay Senator Bato, willing po siyang sumuko or magpakulong at basta dito lang litisin sa ating bansa, hindi po siya ipapalipad doon sa Dahig Netherlands gaya ng ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. At malinaw na magkaiba po yan no, mga kababayan, itong sinasabi ngayon or patama ngayon ni Senator Risa Hontiveros kay Senator Bato de la Rosa. So siguro yung akala niya ay para ito kay Senator Bato dahil for sure talaga ililipad nila ito sa Dahig Netherlands no, kaya yung NBI ngayon at si IDG ay kumikilos na, marami na mga bahay ang kanilang pinupuntahan no ngayong araw mga kababayan, lumalabas sa mga balita. So magkaiba po mga kababayan no, kung halimbawa si Risa Hontiveros or kaya yung mga kasama nila ngayon sa minority kaya yung hinuhuli ngayon at hindi ikukulong sa Pilipinas pagkos dadalhin nila sa Dahig Netherlands at ano kaya ang kanilang mararamdaman kaya mga kababayan kung sila ba mismo kaya yung magkakalampag sa mga kasamang senador na i-allow yung ganitong klaseng pagboto no or pag-participate ng mga senador through online. So di ko lang sure mga kababayan kung talagang kaganon pa rin yung kanilang stand ngayon na tutol no. Kaya sa tingin ko magkaiba po kasi si Bato talaga ay diretso ICC po siya talaga mga kababayan ni kulong, hindi po dito sa bansang Pilipinas. Kaya malinaw naman talaga na yung dahilan ay para hindi makaboto no at para matanggal nila si Senate President Cayetano at sila muli yung mamuno, yung grupo nila yung mamuno sa Senate leadership. At yun nga yung ating pinangambahan na kung mawala si Senate President Cayetano sa kanyang posisyon ngayon, mapalitan na yung Senate Blue Ribbon Committee, ay uupuan na naman nila itong flood control corruption investigation na masisimulan na sana mga kababayan. Kaya wala na naman, talo yung taong bayan mga kababayan at manaig pa rin yung mga kakampi na mga magnanakaw na hindi pa makulong hanggang ngayon.
ngayon or hindi pa napakulong hanggang ngayon mga kababayan. So ano po masabi nyo dito sa sagot ni Senator Amy Marcos, no, patungkol dito sa mga pag-walk out ng mga minority senators at sa kanilang pagtutol, no, although malayo pa, wala pa po sila sa proper debate, pero naduwag na, no, umix ka po na, ayaw nang makipagdebate dito kay Senator Marcoleta, no, hindi pa nga po nalatag kung ano yung mga justifiable reason at kung ano-ano pa, no, na pwedeng gawing basihan kung whether or not i-allow nila or hindi, no, wala pa po sa ganong senaryo, pero lumayas na sila sa plenaryo, umiska po na nag-walk out na itong minority senators, and yet pinagmamalaki nila na pinaglalaban daw nila yung integridad at dangal ng Senado mga kababayan. So ano po kayang masabi nyo, pinaglaban ba nila yung integridad or naduwag lang? Dahil sinabi kanina ni Senator Amy Marcos, yung dahilan talaga ng pagbagsak ng dangal ng Senado ay sa pamumuno nila, no, sa panahon nila nung inuupuan nila yung investigation ng flood control at may pinagtatakpan na mga mastermind ng flood control mga kababayan, which is to me is very true, no. Inuupuan nila wala silang ginawang investigation, so talagang yun pa lang ay bagsak na yung dangal nila mga kababayan, sila yung nagpabagsak ng dangal ng Senado. So ngayon isinisisi nila ngayon dito kay Senate President Cayetano. So ganon mga kababayan yung laro nila ngayon, ganon yung naratibo ng minority senators ngayon, no, para masiraan yung liderato ni Senate President Cayetano. So ano pa masabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.